Ito ang Smoky Mountain sa Tondo, Manila. Nauso ito dati sa tinatawag din nilang SM. Ngunit ano na nga ba ang itsura at sitwasyon nitong Smoky Mountain ngayon? Bukod sa dating landfill, meron din ditong public housing project na ginawa. Nandito tayo ngayon sa may Vitas, Tondo, Manila. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung Estero de Vitas. At yan po yung Deca Homes. Mapapansin nyo dito yung mga bahay dati, oh. Yan, matagal lang tinayo yan eh. Bago na siyang pintura dito. Yan, so papasalan natin dyan sa loob. Opo, kapanahon na po yung FBR po yan. Hindi ba? Kung dati. Tinayuan po mga apat. So, ang bago pong tenement, sir, ito na po. Ayun na po. Okay. Reggie po. Nice to meet you po, sir. Opo. Gandang hapon po. Reggie po. Opo. Bali, ano po, ito po yung dating pinagkakatayo ng dating tenement na Smoky Mountain. Tapos ito, ano siya, binago siya. Ginawa siyang low-rise na tenement ng Smoky Mountain. Papasok ng bahay na. So, pag umakit sa, sa tenement, malinis na yung tubig. Opo. Okay. Siya po na po, president naman. Siya po yung pinakauli ko po na government research. Tutuwa po kami isa sa yung barangay 99 ng napili po ninyo. Siyempre po, mapangkabuhayan po para po matustusan po yung yung pambayad po sa sa mga mga sa bahay po sa low cost housing po dito po. Para po kaya yung yung sa pangkabuhayan ho ba, magkano ho ba yung monthly kung ano po, yung average monthly po ng rito ng mga residente po. So, di ba malaman kahit yung average lang po naman. Morning po, ako po si Kagawad Erwin Bernardo, secretary din po ako ng Homeowners Association Building 2. Opo. Ang dati po hiningi po sa amin ng NHA yung monthly. Bali naman ito po yung po, di ba? Ito po yung pinakamalapit po sa Smoky Mountain po na tenement po, no? Dito po yun. Opo. Okay po. Salamat po. Bali po, ang po namin, tinanong po sa amin yung monthly income po namin para po i-base din po doon yung kakayanan din po namin magbayad. So more or less naman po is, naman po kami yung sa socio-economic status, medyo average po or yung mas mababa po kami sa average na socio-economic status. Opo. So, ang monthly naman po namin na yung kita, halimbawa po sa akin, 25 to 30,000 po ng asawa ko. Tapos po, ang pinaka monthly amortization po namin po, from 30 years to pay po, for 30 years to pay po, is 3,200 po yung sa ground floor po na building. Yung monthly po yun? Opo, monthly amortization po yun. Yung 3,200 po yun, may additional pa po yun na 500 pesos. Yung 500 pesos po is para po sa aming fire insurance at saka po sa aming assessment fee. Opo. Meron din po kaming binabayaran na Homeowners Association na 150 pesos po. Monthly rin po yun? Monthly din po yun. Okay. Bali po yung natawag dito, sakto naman po yung yung monthly income, naman po, pasok naman po doon sa pagbayad sa mga Opo, so far po kinakaya naman po namin na makabayad, maliban lang po nung pandemic, nagkaroon din po kami syempre ng mga lapses sa pagbabayad, pero ngayon po nagre-regulate naman po kami ng pagbabayad para po matugunan po namin yung mga paniningil po ng NHA sa amin, pero at the same time, meron din naman po kami mga na-encounter na problem dito sa building. Actually, nagpa-implement po ang NHA ng nagbigay po sila ng programa ng livelihood project po sa building. Halimbawa po natin yung paggawa po ng sabon, paggawa po ng pabango, at saka po yung paggawa din po meat processing po na pinahintulutan naman po ni Chairman dito sa aming lugar. May mga nakagawa naman po ng mga ganun. Yung iba po kasi naka-survive naman po kahit pa paano. Naitulong din po na pagbabayad po nila ng monthly amortization. Yung naman po, ibali yung sa income naman po, pasok na po yung sa pagbayad ng tubig, kuryente, pasok na naman po yung sa monthly. Sir, hindi naman po kasi lahat kasi yung kumikita naman naaayon sa pangangailangan na para matustusan namin yung pagbayad sa NHA.
kung talaga po, halimbawa, kung sa amin lang, kami tatanungin kung talagang pagtulong, Opo. siguro po, ang isa sa pinaka-basic nito, yung i-reconstruct yung pagbabayad dito. Kasi po, sobrang laki po kasi. Makikita nyo po, mapapansin nyo, kung halimbawa, salamuha din kayo sa iba, Opo. nakarapit na pabahay, Opo. sobrang laki po talaga ng bayarin para sa amin. Kasi po, umaabot kami rito na may bumabayad po ng 7,000. Hindi po pare-pareho palang bayad. Kasi po, binasi po nila Sa ito. age po kasi. Sir, ang binadid po nila ito kasi sa edad. Oo, Sa edad oo. po. Ibig Oo. sabihin, hindi ho talaga hindi namin alam kung anong proseso ba yung ginawa nila. Kasi nga, ang kanisto rin to, talagang bumalik lang naman din kami rito, na dati nakatayo ito. Opo. Tapos, na-demolish kasi nga, hindi na safe na tirahan. Pero meron po naman kami dito memorandum of agreement na pag natayo, babalik naman na. Kaya ang alam po, yung sa hindi namin na inaasahan din na pangyayari na yung pagtulong na bakit ganun kalaki yung magiging bayad namin. Oo. Kung kukumpira sa iba na tulad din namin na may pabahay dito sa gobyerno. Ang ginagawa po namin, sabi ko, parang panawagan na rin sa inyo kung maaari na medyo pakibusisi ng konti bakit naman po umabot ng ganito kalaki yung bayarin namin dito sa Upahimba. Opo. Kami naman po, hindi naman namin natakasan kasi responsibilidad naman namin yan. Tapos Tama po, po ito na po nag-pandemic, ang naging problema pa po namin ito. May mga notice o mga paalala na lagi kami nakaka-read sa NSA na may paunang sulat na kinakailangan magbayad kayo, kundi kakanselisin yung kontrata nyo. May mga ganun po kami. Kumbaga para kami nga natotrauma ba? Kumbaga sa na bakit ganun nag-pandemic tayo, di ba? Dapat naintindihan. Yung pong pandemic na hindi kami nakahulog na yun, tumutubo pa rin po yun. May tubo pa rin po. Kaya po kung makikita nyo po, sir, sa ng bill namin talaga, nagpapatong-patong. Kaya nahihirapan kami makaahon. Hindi naman po lahat po nung dumaan po yung pandemic, hindi naman po lahat kasi pinalad na makabalik sa kanilang trabaho. Opo, tama po yun. Yun po yung nagiging namin na problema. Kung panghanap buhay po talagang nung pa naman po, ang pagkakakitaan lang namin dito, yung dito po sa may Matadero, yan lang po talaga pangkaraniwan. Tapos yung iba po, nakikipasapasada lang ng padjak, saka sa drive, yun po talaga talagang yun po talaga pangkabuhay na nabubuhay kami rito sa tenement talaga. Yung Matadero po kasi nito, kung bagsakan, parang na rin wala na yung masyadong trabaho kasi baka na lang po yun nandiyan. Baka na lang wala ng baboy. Yung po kasi, sir, andyan po kasi yung sabungan ngayon kung bagsakan, medyo nabawasan ng konti yung pinagkakakitaan ng mga tao. Bali po, ano po siya, yung dati pong, Matadero. Ginawa pong Colegio di Manila, yung nagyag po ng sabong po. Yung po nagpang sila po, hindi mapinalad sa paghahanap buhay namin nung bago mag-pandemic. Kaya po medyo lumalim talaga yung pagkakautang namin sa NHA na pabahay ng gobyerno. Ang dulog nyo po, naintindihan ko po kayo Ang dulog nyo po sana sa NHA is maayos yung pagbabayad, ma-reconstruct na sana. Opo. Yun po yun. Nag-meeting po kami after this itong pandemic. Opo. Pinipilit po kami ng NHA na magbayad. Now, sabi naman namin, ang aming site kasi dito, marami pong nawala ng trabaho. Opo. Yung work displacement po. At yung iba naman, humina rin ng kita. Oo. So, halos lahat na victim ng pandemic na ito. Kaya, ang inano namin na i-reconstruct at alisin naman sana yung interest kasi yun po ang nagiging burden na po namin. Na hindi na po kami makakapagbayad niyan. Kasi kung papatuloy ang interest ng interest, hindi namin mahahabol. Especially ngayon po na ngayon pa lang ngayon pa lang bumabalik yung economy natin. So, nahirapan po rin kami na maghabol doon sa gusto nila. Kaya sana ang inaano lang po namin, i-reconstruct po 'yon. At pagbabayad po. At pagkatapos po noon ay wag na mo sana patawan ng interest yun during the time 2 years na pandemic time at alam naman nila kahit sino dito walang kumikita noon time na yon. Tama po ba yun? Opo.
So, ang nangyari, mabuti na lang ay yung barangay natin dito talagang nakasumuporta po Yun nga po. sa amin dito sa community. At sana sir, tandaan po nila, this is a social housing. Dapat Tama po hindi yun. po ganun kataas Tama ang po. kanilang sinisingil po sa amin. Nabanggit nyo nga po na socialized housing siya. Dapat po yung pagbabayad is yung kakayanin po nung mga nakatira. Oh, ang magiging choice dito ngayon, whether alis kami o magbabayad kami. Yan ang magiging choice doon. Kung wala naman kaming titira, akapin namin yung Yung anak ko ngayon palang nag-uumpisa. Oo. Buti nga lang ho, dyan sa Matadero. Hmm. Kakasya ba ho sa amin? Dalawa lang kami. Kahit mo dalawa, yung mga apo ko nando sa kabila. Hmm. Siyempre, saan tatakbo yun? Oo. Maano nyo ba? Kung walang kakainin. Ayun nga. So, napakalaga po talaga nung merong pabahay na sa inyo na meron na kasamang kabuhayan. Kasi siyempre magkasama po yan, magkaakibat po yan, no? Akala namin, mababa lang upa. Magkano na ngayon? Oo. 750. Bali dati po magkano po upa dati nung umpisa? Naku, napakamura. 17 lang po kami noon, third floor. 17 Pesos po. Nung panahon po ni Presidente Marcos Sr. Ngayon ang taas. Tawag ko nga ho, BLR, high Ano po yan? high housing na hindi pang mahirap. Pang maralita. Opo. Hindi na po siya socialized housing ang presyo. Ano na po yun? Based po sa programa ng NHA na pabahay, ito po sa ngayon po yung magkakasunod na pagpapagawa ng NHA na pabahay. Ito po ngayon yung pinakamalaking monthly amortization po na binabayaran ng mga tao. Kasi po yung pagitan po ng huling ginawa nila na pabahay bago po sa amin, medyo mababa po ang halaga ng amortization po doon. Nagkakahalaga po siguro sa 1,000 hanggang 2,000. Kami po tumalon 3,000 po agad mahigit. Kung sa 30 years to pay po 'yon. Depende nga po sa edad. Meron naman po pag 25 years to pay, magkano po 'yung sa inyo? Kagawin mo? Conforme sa may pangalan. May edad ka na kamukha ko. Sa akin, senior na ako. Nailipat ko doon sa anak ko. Magkano ho? 3,750. Dati. Nung nasa inyo po, mas mura. Mas mahal po kung sa akin. Meron pong kapitbahay kami, 13,000. Senior po 5 years to pay po. Mas mataas po. Mahalaga po yung sa akin nun, yung maganda po yung seguridad po. Napakahalaga po sa isang lugar po, di ba? Pero may mga ina-assign naman si chairman na tanod sa gabi. Doon po sa mga yung mga access po sa sa eskwelahan, tapos yung ang hospital dito po, pati po yung sa malapit po yung Tondo. Meron naman din po kaming clinic diyan. Malapit lang po siya. Ay, diyan po. Yung Vitas Health Center. Pwede po lakarin. Diyan lang ho, sa bago dumating ng Matadero. Diyan po. So, naman pala, okay naman pala kasi madali siyang lakarin, no? Sa trabaho naman po. Tsaka si chairman naman po, pagka nanghingian senior na meron siyang mga lasaktan, meron siyang mga vitamins na ibinibigay. Meron po bumibili siya doon sa sa trabaho naman po, malapit din dito po sa lugar niyo. Conforme kung anak mo, dyan lang na nakapagtrabaho, kapag yung anak ko sa BIB. Lalakad na lang. Conforme po sa kung ano yung edukasyon na natapos. Tama po. Meron din po kayong natanggap po na as senior citizen po na meron po. Na financial assistance. Kaya lang, pagka yung social pension po, yung talagang inaano nila yung
mahirap na senior. Eh, kamukha po ko kung meron ako. Yaman. Meron po akong sariling SS. Okay. Meron din po akong tinatanggap sa asawa ko. Pero sa social pension, wala po akong nakukuha. Yun yung pinagbabatayan nila. Ganun po. Pag meron. Kailangan yung mga talagang walang-wala. Yung aming basketball court, pinaplano pa lang po namin na maging project po ng barangay po namin. Okay. Bali, pag-uusapan po namin kung saan lugar ipopwesto po yung aming yung court. Actually, si Kagawad Manny po ang in-charge po doon. Meron na po kasing ginawa kami letter kay NHA to management nila, barangay, na may utilize yung pagitan ni 2 and 3 na masimentuhan para mapagdadausan ng mga aktibidad, yung mga okasyon. Kasi po yan ang nagiging minsan pagka nagiging burula namin. Dito pag kami nahihimlay doon namin kinukuha. Kasi nga po wala nga panggastos kasi kukuha kami ng doon po namin kinukuha hanggang sa mailibing siya. Yun po bato-bato lang po yun. Pag umuulan po may putik. Kaya po pinagsisikapan namin na masimentuhan sana para kahit pa paano po maganda yung ground area niya. Tama po. Yun po yung kinuha namin. At kung wala naman po yun, po pwede yung mga bata. Kasi po dyan lang po naglalaro yan sa may gitna na yan. Ang naging problema po, naglalaro yan, tapos yung mga bata nakakasira pa ng mga sasakyan, mga side mirror, yung mga gas. Kasi nga po, ang ginagamit lang nila dyan, yung mga laro-laro, bola-bola, sipa-sipa. Nagkakaroon po ng problema. Sabi, yun po yung epekto ng wala talagang pasalidad. Kasi dumating po kami, wala na kami. Pati nga po yung daycare namin, wala pa rin naman pong sabihin po, hindi pa masyado nakukumpleto bilang isang matatawag natin na barangay dahil sa mga kakulangan pa nga po ng katulad nga ng mga ganito. Halin tulad natin sa ibang mga kabarangay na meron po talaga silang basketball court, may daycare, tapos po yung sinasabi, may burulan sila. Yung po talagang medyo, kung mga po ito, siyempre, pag-aari nga ng NHA, kaya po pinipilit din namin na makipag-unayan sa NHA na baka po pwede naman na si barangay magpatayo ng pasilidad sa ganitong sana po siguro, hopefully, na pagdating ng panahon na maisip nila na paparami na rin ng tao rito, saka nangangailangan na rin ng ganun talaga. Sa akin naman po, sir, naman po, parang suggestion lang. Pwede po kayong gumawa po ng sulat sa NHA na parang lang po, nagre-request po kayo na sana magkaroon po ng mga sports center. Sports center nga po. Para po para sa kabataan din po yun. Para mas po sila, malusog po sila. Po yun nga po yung sinulat na nga po namin para sana nga po yung na nga lang po yung nakikita namin na magiging area niya, location niya, yung pagitan ng 2 and 3. Sana mapagbigyan at naman kami kay Chairman na mabigyan naman ng budget para hindi naman nagmumukhang kawawa yung mga bata rito na hirap-hirap talaga. Babawalin mo, nakakasira at sasabihin sige, wala naman din sila mapaglalaruan. Yun po talaga yung demand namin talaga. Napakahirap po talaga sa mga bata yung hindi sila makakilos man lang. Tama po. Saka po sir, masaya po rito kasi yung iba nga po mga tigalabas pumapasok sila rito kasi nagagandahan sila. Bukod sa napakatahimik na rito, saka wala sila katulad ng nasa tabi sila ng karsada na daan-daanan sa sasakyan. Kanina tungkol sa bahay, yung sa maintenance pagka-maintenance po. Opo, dapat din po isaalang-alang po palagi yung maintenance po ng building kasi po sa pagtira po namin dito sa 5 years po, marami na rin po naging diferensya yung building po namin. Opo. Mula po sa leakage po ng buhat sa CR, sa lababo, ganun po. At saka po dito po sa labas po ng building, may mga minor crack na din po. Plus po yung sewage system nga po namin, nagkakaroon na rin po ng diferensya. Hindi naman po namin masabing substandard, siguro po sa capacity din po ng mga tao or volume ng tao na nakatira. Dapat din po siguro yun isaalang-alang po sa pagkakaroon ng mga project housing po ng gobyerno.
Yun po yung masasabi ko na dapat din po matutukan din po nila kasi araw-araw po kami nandito eh. Araw-araw po kami dito natutulog, dito kami nakatira, dito rin po umiikot yung mundo namin. Tapos po, kumbaga nagagamit po palagi yung mga facilities na yon na pag nagkaroon po ng diferensya, sana po attentive po sila na magawan din po agad ng action. Yun po. Tatanong po, ano po ako eh, yung part-time ko po kasi ano po ako, bibili po ako ng mga mga dilapidated na properties. Tapos ano ko siya, yung nire-renovate ko tapos benta. Tapos minsan din ako po, chairman, ano din ako licensed real estate broker po ako. So pag nakakabenta po ako ng lupa o kaya bahay sa isang bayad ganyan, meron po akong tinatawag na after sales after sales service. Ibig sabihin kahit natapos na yung bentahan, kapag meron problema, balik po ako ng balik dun sa nabenta ko para po meron po siyang problema, pwede ko po siyang tulungan. So ano po yan sabi nga nila, hindi lang yung pagbebenta, dapat yung maintenance, katabi nga ninyo, yung maintenance dapat nandun parati yung nakabenta. Lagi po nakaalalay. Bali po sa part naman po ng NHA, sinasabi din naman po nila sa amin na gumawa daw po kami ng letter para po sa mga major problem po na tungkol po dyan sa mga repair na po yan. Kaya lang po, kumbaga syempre mas kailangan po namin yung pag-alalay po nila, yung talagang step by step or nasa system po yung talagang pag-alalay po nila sa amin. Kasi minsan po kahit naman din po meron naman po kaming binigay na request letter or yung letter of appeal po sa kanila, hindi naman po ganun kabilis din po yung pagtugon nila or marami pa pong pagdadaanan. Kaya natatagalan po na magawa po yung mga problema po sa community po namin. Minsan kahit naman po may suggestion na din po si chairman na kung ano yung pwedeng gawin, since kailangan po din naman ng basbas o authority nila, hindi rin po namin magalaw sa barangay yung mga dapat i-repair. Ganun po yung nangyayari. Kasi mahal natin Pangulong Bongbong Marcos Jr. Opo. Meron po siyang proyektong pabahay. Sa loob ng isang taon, meron sa 1 milyon na pabahay. Opo. Kung sisilipin po natin, hirap na po talaga kami magbayad din. At si NSA din naman talagang hirap na makasingil. To 240 unit lang naman po yan. Hindi ba natin pwedeng isubsidy na lang kaysa hanap pa sila na i-develop, natitira ng pabahay. Andito na po yun, yung talagang tutulungan nila na nangangailangan. Opo. Hindi na sila maghahanap pa, sabihin, mangangalap pa ng kung sino-sino. Ito na po, kumbaga sa ito na yung pagkakataon na yun talagang nangangailangan talaga. Yun po yung sana sa isa pinapakiusap namin na makarating po sana talaga. Opo. Yun po yung talagang napakalaking bagay na maitutulong nyo po talaga. Sa amin talaga rito na residente rito. Naintindihan ko po yun kasi ang ibig nyo sabihin po, marami po na mga existing na sana naman po may existing na matulungan po nabigyan po ng subsidiya. Kumbaga sa isang baksakan na lang po yan. Dito, hindi na tayo bibili ng lote-lote dyan para patayuan pa nila. Ito, nakatayo na. Kumbaga sa sa subsidy na lang para yung mabawi nga sila sinasabi ni NHA na pinagkagastusan nila. Pabalik din naman, gobyerno sa gobyerno rin naman. Ang makikinabang talaga, yung talagang tao na nandito naman. Ang tao din naman, di po ba? Gobyerno din naman ng tao na nandito sa katulad namin. Tama po yun, sir. Yun po yung pinakikuha namin dito na napakahirap po talaga. Sa panahon ngayon at siguro sa darating pa, na yung pagbabayad sobrang bigat po talaga. Yun lang po sana pinapakiusap natin. Malatag din naman po atang programa yung NHA na about sa condonation program or yung mga amnesty po ba na tinatawag. Siguro po, kailangan din po namin na gabayan din po kami ng NHA kung qualified po kami na ma-avail po namin yung mga ganong programa. Kasi po kung makaka-menos po kami sa pagbabayad or yung tipong yung penalty po hindi na po maipapataw sa amin. Malaking bagay po yun. Habang tumatagal nga po kasi yung panahon, nagiging mabigat din po yung shoulder ng bawat pamilya po sa mga gastusin po. Kaya kung meron po sila may offer na ganun, gusto rin po namin ma-avail po yung mga condonation program or amnesty po. Ganun po. Thank you po. Thank you rin po. Salamat po marami po. Thank you po. Salamat na marami po. Salamat po. Thank you po. Sa naniniwala po, lagi po meron purpose po si Lord. Amen. Kaya po tayo